Magandang araw mga katokers, mga katokis, mga katoshis. Welcome lang po sa ating panibagong vlog dito sa Talking Toshi TV. Yes! Alright. Pag-usapan natin itong malapit nang matapos na Governor's Cup dito sa Philippine Basketball Association Season 49. Okay. Yung mga placings at saka yung mga chances ng mga teams, no? Okay, pag-usapan natin or i-discuss natin in details pa, no? Pati yung mga nasa itaas kasi yung mga dinitalya natin nung isang araw, yung mga nando sa baba, ano? Isama na rin natin itong mga chances ng mga nando sa taas, ano? Kasi marami pa palang mga possibilities na maaaring mangyari. Okay, dito muna tayo sa team standings, ano? Group A team standings. Okay, TNT 7-2, Meralco 7-3. Okay, so pasok na to. Susunod sa kanila ay ang dalawang team na tabla with 5-4 records, Converge at saka Magnolia. Ang Northport at saka Terra Firma wala na. Eliminated na sila. Early vacation na sila. Okay? So, ang pagtutuunan na lang natin ng pansin sa Group A is TNT, Meralco, Converge at saka Magnolia. Pwestuhan na lang ang problema nila rito. So, papaano ang ang sistema nila rito or ang mga possibilities dito? Sa Group A, ang TNT and Meralco, pag yun ang pinag-usapan natin, ano? TNT and Meralco, if tabla sila, no? Which is maaari pang mangyari, okay? Kung kasakali magtabla sila sa 7-3, dahil may laro pa ang TNT versus versus Northport, no? Okay? TNT will still end up number 1 due to a superior quotient over Meralco. Ang TNT plus 19, ang Meralco minus 19. Okay? So TNT pa rin kahit anong mangyari or magtabla man, okay, manalo or tabla sila, TNT pa rin ang number 1. Second ang Meralco. Okay, so established na yan sa Group A. Samantalang itong Converge at saka Magnolia, simpleng-simple lang. Maglalaban sila sa... Ewan ko kung kailan ba laro ng Converge Magnolia, sa Linggo or sa Lunes yata. Lunes, kung di ako nagkakamali. Tabla sila, 5-4. Kung sino manalo doon, number 3. Kung sino matalo, number 4. Yun lang yun. Okay, so kompleto na ang ating placings doon, ano? TNT, Meralco, Converge, Magnolia. Okay? Ngayon, itong sa Group B, tingnan natin ang team standings. Group B team standings. Show us their records. Rain or Shine, 7-2. Barangay Ginebra, 6-3. San Miguel, 6-4. NLEX, 4-5. Blackwater, Bossing, 4-5. Maaga na nagpaalam ang Phoenix, ano? So, eliminated na sila. So, 5 pa rito. No? 4 na doon sa kabila, 5 pa rito. So, may sobrang isa rito. So, pasok na ang Ross, Nebra, San Miguel. Pinaglalabanan na lang na isang pwesto is yung NLEX tsaka pinaglalabanan na lang ng NLEX at tsaka ng Blackwater, Bossing. Okay? So, pag-usapan natin yung pwestuhan sa taas, no? Nung 3 nasa taas at saka yung 2 nasa baba. Okay. And I'm referring to Group B, no? Okay, Group B. NLEX, Blackwater, Bossing. Kung manalo ang Ginebra over NLEX, ibig sabihin talo ang NLEX, ano? At kung mananalo ang Blackwater sa Rain or Shine, okay? Ang record niyan, ang final record niyan ay Blackwater 5-5, NLEX 4-6. Ano ibig sabihin nun? Blackwater, Bossing qualifies to the next round sa playoffs, NLEX will be eliminated. Kasi 4-6 sila, no? Okay. Ano naman yung susunod? Kung sakaling ang NLEX matalo nila ang Ginebra bukas, no? At panalo ang Ross, ang Rain or Shine, or talo, ibig sabihin, panalo ang Rain or Shine sa Blackwater or talo ang Blackwater sa Rain or Shine,
NLEX with 5-5 and will end up 5-5. Blackwater Bossing will end up at 4-6. Therefore, NLEX qualifies to the next round. Blackwater Bossing is eliminated. Okay? So, in other words, ito muna. In case of a tie between NLEX and Blackwater Bossing, okay, pwedeng 4-6, pwedeng 5-5, NLEX advances to the playoffs due to a superior quotient over Blackwater Bossing. So, ang Blackwater Bossing, ang quotient niya is -6 or -6, ang NLEX plus 6. So, pagka nagkatablahan, just in case, pasok pa rin ang NLEX. So, ano ang istorya nito? Ano ibig sabihin nito para sa Blackwater Bossing? Dalawa ang dapat mangyari sa kanila para makapasok sila sa playoffs, ano? Dapat manalo sila. Hindi pwede silang matalo. Dapat manalo sila doon sa next game nila sa Rain or Shine. At dapat matalo ang NLEX sa Ginebra. Yun lang yun. Bawal ang tabla. Kasi pag tabla, panalo pa rin ang NLEX. Okay? Yan. So, kailangan manalo sila. Kailangan matalo ang NLEX. Hindi pwedeng panalo pareho, talo pareho. Bagay, ang NLEX kasi 4 and 6 na no? So, bawal silang tumabla sa 4 and 6. Ay bawal sila matalo in other words. Kasi 4 and 5 din sila ang Blackwater, ano? So, bawal matalo, bawal tumabla. Okay? Kailangan panalo sila, matalo NLEX para makapasok ang Blackwater. Okay? Yan. Ngayon, ito namang Ross, San Miguel, at saka Ginebra, ito marami-rami to. Well, 4 lang naman siya, no? Alright. First scenario, San Miguel and Rain or Shine loss. Okay? Dahil natalo na kasi ang San Miguel kanina, no? Ng Blackwater. So, talo, no? San Miguel and Rain or Shine loss. Ginebra wins. Ito ang placings. 1, 2, and 3. Ginebra goes up to number 1, 7 and 3. Rain or Shine, 7 and 3 at second place. Third place ang San Miguel at 6 and 4. Okay? Bakit number 1 ang Ginebra? Kasi plus 13 ang kanilang quotient. Mas superior yun sa minus 13 ng Rain or Shine. Okay? Pag silang lahat talo, kasama na San Miguel kanina. Okay? Kung matalo pa ang Ginebra, susunod nilang game. Pag matalo pa ang Rain or Shine sa Blackwater, lahat sila tatlo, ito ang mga records na lalabas. Rain or Shine will end up number 1, 7, 3. San Miguel, 6 and 4, number 2. Number 3 at third place, Barangay Ginebra. At 6 and 4 as well. Bakit San Miguel ang number 2? Kasi mataas ang quotient nila at plus 43 kaysa sa Ginebra, minus 43. Natatandaan nyo yung game ng Ginebra at saka San Miguel? Tinambakan ng 49 points ng San Miguel ang Ginebra. Kaya, number 2 ang San Miguel, no? Alright. Third scenario, situation. Rain or Shine and Ginebra will win or wins. Okay, ito. San Miguel loses. So, San Miguel loses. Pero pagka panalo ang Rain or Shine at Ginebra sa susunod nilang mga laro, ito ang lalabas na placings. Ano? Rain or Shine, number 1, 8 and 2. Barangay Ginebra, 7 and 3 at second. Third, San Miguel Beer, 6 and 4. Yan. Last but not the least, sa fourth scenario natin. Parehong talo ang Ginebra at saka San Miguel. Okay? Panalo ang Rain or Shine sa Blackwater. Ano ngayon ang lalabas? 8 and 2, number 1 pa rin ang Rain or Shine. Number 2 is San Miguel, 6 and 4. Barangay Ginebra, 6 and 4. Okay? Tabla sila ng Ginebra, San Miguel at Ginebra. Mas mataas pa rin ang quotient, katulad nung kanina, mas mataas pa rin ang quotient ng San Miguel, plus 43 minus 43. Alright? So, yan ang mga scenarios, mga pwestuhan na maaring mangyari sa ating Governor's Cup at the end of the elimination round. Okay? So,
Sa susunod nating mga discussions, siguro naman established na kung sino ang mga magkakalaban sa Group A versus Group B. Okay? Tandaan natin, crossover yan, ano? 1 versus 4, Group A, Group B. 4 versus 1 sa Group A, Group B rin. Tapos 2 versus 3, crossover. Alright? So hanggang dito na naman po ang inyong lingkod at ang ating vlog. Huwag niyo po kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel na Talking Toshi TV at i-like and follow niyo na rin po ang ating Facebook page Talking Toshi TV. Maraming salamat po sa pagtutok, pagsubaybay, panonood, like, and share niyo po itong video na to para tayo lumaki pa po ang ating community. Maraming salamat po at magandang araw sa inyo lahat.